Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Embahada ng Pilipinas sa Guam, Japan at South Korea naghahanda na para sa kaligtasan ng mga OFWs matapos na magbanta ang North Korea na magpapakawala ng missile. Tatlong printing machine na may liquid residue ng shabu na diskubre ng NBI at PDEA sa isang abandonadong apartment sa Maynila. Mga makina katulad umano ng pinaglagyan ng 600 kilo ng shabu na unang nasabat ng BOC. Mga paraan sa pag-inspeksyon ng mga container sa Bureau of Customs, iminungkay ni dating BOC Commissioner at ngayon Congressman Rufy Biazon. At 19 anyos na Wiscovery qualifier mula sa Rizal Province, gagamitin ang pag-ibig sa musika para makamit ang pangarap. Magandang tanghali, naghahanda na ang Embahada ng Pilipinas sa Guam, Japan at South Korea kaugnay ng bantang pagpapakawala ng missile ng North Korea malapit sa Guam. Mula sa Pasay City, may report si Maki Libradilla live. Yes, Maki. Yes, Flor, tuloy-tuloy ngayon ang pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs sa mga embahada ng Pilipinas sa Guam, Japan at South Korea. Ayon kay DFA spokesperson Robespierre Bolivar, ina-update na nila ang contingency plans ng mga embahada sa mga apektadong bansa. Ito ay bunsod ng banta ng North Korea ng paglulunsad ng missile sa mga nasabing bansa. Bukod dito ay nakikipag-ugnayan na rin umano ang Philippine embassies sa gobyerno ng Japan, Guam at South Korea upang magtugma ang kanilang mga contingency plan. Paglilinaw ni Bolivar, normal pa naman ang sitwasyon ng mga OFW sa mga nasabing bansa at tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga turista sa Guam na siyang pangunahing target patamaan ng missile ng North Korea. Bagamat may nagsasabi umano na hindi credible ang mga banta ng North Korea, ay hindi ito pinagsasawalang bahala ng Foreign Affairs. Nanawagan rin sa Bolivar sa mga Pilipinong nasa Guam, Japan at South Korea na huwag magpanik at makipag-ugnayan sa Philippine Embassy. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Flor. Maki Libradilla nagulat mula sa Pasay City. Mahigpit ang ginagawang monitoring at preparasyon ng Office of the Civil Defense sa banta ng North Korea na pagpapakawala ng missile malapit sa Guam. Makakausap natin sa telepono si Rosalie Cos kaugnay ng balitang yan. Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Ipinahayag ng Office of the Civil Defense na istrikto ang ginagawa nilang monitoring sa development hinggil sa banta ng North Korea na paglunsad ng missile kontra Guam. Nakikipag-ugnayan ito sa Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa kinakailangang assessment sa sitwasyon at pagbibigay ng awareness sa mga sibilyan. Ayon naman kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, walang anti-missile capability ang bansa. Tinitingnan din nila ang remote possibility na bumagsak sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa coastal areas ang mga debris sakaling matuloy ang missile launch ng North Korea. Aminado naman ang mga opisyal ng pamahalaan na cause of concern ito, subalit wala pang ulat ang Malacanang kung i-convene ni Pangulong Duterte ang National Security Council dahil dito. Balik sa iyo, Flor. Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Pag-aaralan pa ng Department of National Defense kung maaaring tumulong ang Pilipinas sa Amerika sakaling makipag-gyera ito sa North Korea. Nasa telepono si Lea Ilagan para sa detalye. Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Hindi direktang apektado ang Pilipinas kung sisiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerika at North Korea. Bunsod na rin ang planong pag-atake ng North Korea sa US military base sa Guam. Subalit ayon kay Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana, maaaring humingi ng tulong sa Pilipinas ang Amerika tulad na lamang ng pagre-refuel. Gayunman, pag-aaralan pa niya nila kung kasama ito sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Amerika. Sa ilalim kasi ng EDCA, pinapayagan ng Amerika na magpadala ng mga tauhan sa bansa bilang bahagi ng military exercise at agad na tumulong sa panahon ng kalamidad. Subalit hindi sila maaaring magtayo ng pasilidad o base militar sa bansa o magposisyon ng nuclear weapons sa Philippine territory. Gayunman, kailangan pa din aniyang maghanda ng disaster management ng Pilipinas dahil kapag sumablay umano ang missile attack ng North Korea sa US military base sa Guam, ay maaari itong bumagsak sa teritoryo ng bansa. Balik sa iyo, Flor. Lea Ilagan nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Tatlong printing machine na may mga liquid residue ng shabu
ang nadiskubre ng NBI at PIDEA sa isang abandonado apartment sa Maynila. Ayon sa mga otoridad, kahalintunan ng mga makina na pinaglagyan ng 600 kilo ng shabu na naipuslit sa bansa mula China. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Isang anti-drug operation ang isinagawa ng pinagsanib ng pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation at Sampaloc Police sa Maceda Street, Barangay 501, Sampaloc, Maynila kahapon. Ito ay matapos iulat ng mga kawani ng barangay na isang kahina-hinalang apartment ang inabandona ng 2 Taiwanese national na umuupa rito. Hindi na umano makontak ang mga ito simula pa noong Mayo kung kaya't inireport ng may-ari nito sa barangay hall. Nang pasukin ng mga otoridad ng apartment ay natagpuan sa loob nito ang 3 printing machines at CCTV system na gumagana pa. Katulad umano ito ng 5 makinang nasa kote ng BOC noong Mayo sa Valenzuela City kung saan tinatayang 6.4 billion pesos na halaga ng shabu ang nakita sa loob nito. Nang mabuksan ng mga otoridad ang mga printing rollers ay nakitaan ito ng bakas ng liquid residue na hinihinalang methamphetamine o shabu. Iniimbestigahan pa ng otoridad ang narecover na CCTV sa abandonadong apartment at susuriin naman ang mga nakuhang liquid residue sa mga makina. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Nagbitiw na sa tungkulin bilang Director ng Intelligence and Investigation Service ng Bureau of Customs si Neil Anthony Estrella. Sinabi ni Estrella na dahil sa delikadesa kaya siya nagbitiw sa kanyang tungkulin. Ginawa ni Estrella ang resignation sa gitna ng kontrobersiya kaugnay ng naipuslit na bilyong halaga ng shabu sa bansa mula China. Sinabi ni Estrella na minabuti niya mag-resign dahil hindi na niya kayang magampanan ang kanyang trabaho na maayos at makompromiso na rin ang kanyang opisina. Umaasa rin si Estrella na sa kanyang pagre-resign ay magkakaroon na ng patas na investigasyon sa isyu ng Kamara at ng Senado patungo sa kinakailangang reforma sa Bureau of Customs. Ibinahag ng doktor ni BOC Commissioner Nicandor Feldon na nasa maayos na itong kalagayan matapos na dalhin sa ospital dahil sa atake sa puso. Narito ang report ni Rajel Adora. Si Commissioner Paul nagkaroon siya ng heart attack. That could be a result of a lot of things. Usually nangyayari siya sa matanda, no? Pero sa kanya, pwedeng because of the stress. 4 na araw na confine si Customs Commissioner Nicandor Faeldon sa isang ospital sa Taytay, Rizal. Ayon kay Dr. Arthur Bayani, nasa ospital ito para sa isang tooth procedure nang makaramdam ng panikip ng dibdib. Kung hindi siya nadala sa hospital and then he was not given the injection to provide blood thinner also, pwede siya magkaroon ng cardiac arrest sa bahay. Maayos na umanong kondisyon nito ngayon. Subalit pinayuhan ito ng mga doktor na magpahinga muna ng ilang araw bago sumabak sa mga pagdinig at mabibigat na trabaho. Ayon sa Chief of Staff ni Faeldon na si Attorney Mandy Anderson, itatalaga muna nila si BOC Revenue Collection and Monitoring Group Chief Natalio Ecarma bilang Officer in Charge ng BOC hanggang August 18. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, sinabi ng BOC Employees Association na sa kabila ng kontrobersiya na kinasasangkutan ng ahensya ay buo pa rin ang kanilang tiwala sa pamumuno ni Commissioner Nicandor Faeldon. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Naglabas na ng kanilang saloobin ang asosasyon ng mga empleyado ng Bureau of Customs. Ayon sa National President ng Bureau of Customs Employees Association o BOSEA na si Remy Princesa, hindi dapat husgahan ang lahat ng mga empleyado ng Customs kung may ilan man sa kanila ang nagkamali o nasasangkot sa anomalya. Nananatili rin umano ang kanilang suporta kay Commissioner Faeldon. Siyempre may honor din yung mga tao na yan. Kaya very low moral kami ngayon. At this point in time, we support the transformation made by the new Commissioner, Commissioner Faeldon. Ayon kay Dr. Manuel Jacinto na 25 taon nang nagsisilbing medical officer sa BOC, nasaksihan niya ang mga pagbabago sa customs sa ilalim ng pamumuno ni Faeldon at hindi birong baguhin ang isang kawanihang matagal ng babad sa isyu ng korupsyon. We are approaching the last quarter of the year. If you really like us to do our job, tax collection, anti-smuggling, everything, please, sana po wag ng palit ng palit. Let us talk and sit down. Issue-based, walang personalan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. May pahayag si Tanawan City Mayor Antonio Halili matapos na isalang nito sa Walk of Shame ang mag-asawang suspect
na umunoy sangkot sa investment scam sa kanyang bayan. Narito ang ulat ni Vincent Octavio. Dumipensa si Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili sa mga pumupuna sa kanyang paraan ng pagbibigay babala sa kanyang nasasakupan tungkol sa umunoy mga kriminal at mga mapagsamantala. Ito ay matapos na hindi nakaligtas ang mag-asawang sospek sa investment scam sa galit ng alkalde. Pinaglakad nito sina Eric at Arian Dalisay sa palibot ng palengke ng Tanawan noong Martes. Dala ang karatula na may nakasulat na, "Kami mag-asawa ay manloloko o scammer." Ayan, sinasabi na walk of shame. Incidental na lang yung hiya. Hindi ko naman yan pinaparusahan. Hindi ko yan hinihiya. Kung nahiya siya, incidental yon. Ang main purpose is to inform our constituents na dapat i-avoid nila yung mga taong malolokong ganyan. Yun ang objective. Ayon sa alkalde, nasa 200 milyong piso ang nakuha ng mag-asawa sa mga biktima ng mga ito na lumapit sa kanyang opisina. Ang modus operandi ng mga ito, kakausap ng tao na mag-i-invest umano ng malaking halaga na tutubo ng 5% sa loob ng isang linggo. Nasa 30 niya ang naloko na mag-asawa kasama na ang tiyahin at pinsan ng mga ito. Nising kunduling wala po talaga siyang nai-interest. Wala siyang naibigay. Kaya ngayon, ang hinahabol ng mga taga dito sa City Hall ay ako. Kasi ako po lahat ang nakapront sa lahat ng kinuha niyang pera. Although yung aking lahat ng pamangkin, pamilya ko, ngayon po ay talagang halos naghihirap. Una nang nakilala si Mayor Halili dahil sa pagpapalakad ng mga nahuhuling drug pusher at user sa paligid ng syudad. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Tanawan City. Susunod, Senator Gringo Honasan nagpiyansa na sa kasong illegal na paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. New People's Army o NPA itinuturo na sa likod ng pananambang sa 2 pulis mobile sa Catanduanes na kinasuwi ng 2 pulis. Ban sa field trips sa mga kolehiyo at universidad, binawi na ng Commission on Higher Education, mas mahigpit na panuntunan sa out-of-school activities ipatutupad. Dinismiss na ng Sandigan Bayan 6th Division ng kasong illegal use of public funds laban kay Senator Joseph Victor Ejercito. Samantala, naasahang magpipiyansa si Senator Gringo Honasan sa kasong illegal na paggamit ng kanyang PDAF. Makakausap natin sa telepono si Joyce Balancio para sa balitang yan. Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Flor. Pinawalang sala na nga ng Sandigan Bayan 6th Division si Senator Joseph Victor Ejercito sa kasong illegal use of public funds na isinampalaban sa kanya ng Office of the Ombudsman. Flor, kaugnay ito sa manimaanumalyang paggamit ng senador ng 2.1 million peso calamity fund ng San Juan City taong 2008 para ipambili ng mga baril. Sa inilabas sa desisyon ng Korte, sinabi nitong kinatigan nila ang inihaing demurrer to evidence ng senador na humihiling na i-dismiss ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosekusyon na patunayan sa paglilitis ng kaso ang kanilang mga naging akusasyon laban sa senador. Maliban kay Senator Ejercito, pinawalang sala na rin ng Korte ang 14 na kapwa akusado niya na mga dating city councilors, kabilang na nga city councilors, kabilang na nga sina former San Juan City Vice Mayor Francis Zamora. Kasabay ng acquittal ng Korte ay ang pag-lift na rin ng whole departure order laban sa kanila. Maliban sa kasong ito, Flor, nauna na rin idinismiss na Sandigan Bayan 5th Division ang isang draft case naman laban sa senador na isinampa rin dahil sa kaparehong issue. Samantala, Flor, nakapasok ng binabalita, nakapagpiyansa na sa Senator Gringo Honasan sa Binyan Regional Trial Court para sa kasong graft. Ito ay matapos nagbas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 2nd Division laban sa kanya kahapon. 60,000 pesos ang inihaing piyansa ng senador para sa 2 counts ng graft, kaugnay naman sa umunay irregularidad sa paggamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Flor, ayon nga sa staff ng Sandigan Bayan 2nd Division, pinapayagan naman nila na magpiyansa ang kanilang mga akusado sa mas mababang korte katulad ng Regional Trial Court sa labas ito na Metro Manila. Mula kahapon hanggang sa araw na to, Flor, ay isa-isa na rin nagsisipagdatingan ang mga kapwa-akusado na senador sa Sandigan Bayan para maglagak ng kanilang mga piyansa. Flor? Joyce Balancio nagulat mula sa Sandigan Bayan. Naniniwala si Senator Juan Edgardo Angara na dapat na higit na makinabang ang mga mahihirap na estudyante sa libreng pag-aaral
sa kolehiyo at universidad ng pamahalaan. Samantala, sinusulong rin sa Senado ang panukalang batas na magbibigay ng karagdagang tulong sa mga estudyanteng hindi kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang. Nasa telepono si Nel Maribohok para sa ulat na yan. Nel. Floor, sinusulong ni Senator Sani Angara ang isang panukalang batas para sa kapakinabangan ng mga mahihirap na estudyante. Ito ay kasunod ng pagpapasa ng Free College Law, Republic Act No. 10931, kung saan siya ang isa sa mga author nito. Batay sa Senate Bill 134 o tinatawag na Underprivileged Students Discount Act, bibigyan ng dagdag na ayuda mga benepisyaryong estudyante sa buong bansa sa pamamagitan ng pagbibigay na 5% discount sa kanilang mga gastusin sa pagkain, gamot, mga bayarin sa mga eskwelahan at school supplies. Ayon sa Senador, kahit libre na ang matrikula, dapat may dagdag pantulong mula sa pamahalaan para sa mga pinakamahihirap na estudyante na nagsisikap upang maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Dapat rin niya na mabigyan ng prioridad ng mga mahihirap na estudyante na makinabang sa libreng pag-aaral sa kolehiyo. Tinatayang nasa 20 billion pesos ang kinakailangang pondo upang matustusan ang Free College Law, kung saan 16.8 billion pesos ay mapupunta sa state universities, samantalang 3 billion pesos naman ang para sa mga local university. Ang naturang panukala ay nakabinbin pa sa pagtalakay ng komite ng Senado. Flor? Nel Maribohok nagulat mula sa Pasay City. Lifted na ang ban sa mga field trip. Pero naglabas naman ng bago at mas mahigpit na panuntunan ang Commission on Higher Education o CHED kaugnay ng mga isasagawang aktibidad ng mga estudyante sa labas ng paaralan. Narito ang report ni Mirasol Abugadin. Maaari na muling magsagawa ng off-campus activities ang mga private at public higher education institutions matapos bawiin ng Commission on Higher Education ang pagban nito. Bumuo ng panibagong polisiya ang CHED sa pamamagitan ng Memorandum Order No. 63 para sa mga field trip o anumang activity sa labas ng campus. So ang changes is we expanded the coverage, we tightened the requirements, and we're now working with several agencies. Bukod sa field trips, sakop na rin ito ang iba pang gawain sa labas ng paaralan. Yeah, hindi lang field trips, naka-enumerate lahat ng off-campus activities. Immersion, competitions, yung conferences, seminars, retreats. Ilan sa mga nakapaloob sa bagong polisiya ang pagtatalaga ng personnel in charge para sa lahat ng activities, pagsasagawa ng registration, pagtiyak sa insurance, franchise at roadworthiness ng mga sasakyang gagamitin sa transportasyon ng mga mag-aaral. Dapat ding makipag-ugnayan ang management ng HEIs sa mga local government units hinggil sa pupuntahang lugar. Kinakailangang magsumite naman ang mga estudyante ng written consent mula sa kanilang mga magulang, medical clearance at magbigay ng alternative activities para sa mga hindi makakapunta sa off-campus event. February 2017 nang ipatupad ng CHED ang 5-month moratorium sa off-campus activities dahil sa nangyaring trahedya sa field trip ng mga mag-aaral ng Bestlink College of the Philippines kung saan 15 ang nasawi at 40 ang sugatan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Inihayag ng Kabataan Party List na dapat isama ang National Youth Commission sa sasagawang pagbalangkas ng implementing rules and regulation sa libreng edukasyon sa mga kolehiyo at universidad ng pamahalaan. Narito ang report ni Acer Cadapan Jr. Sinisimulan na ng Department of Budget and Management ang pagbalangkas sa implementing rules and regulations sa batas na magbibigay ng libreng edukasyon sa mga estudyante sa state universities and colleges sa bansa. Kabilang sa mga ahensyang kausap ng DBM, ang CHED, TESDA at ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Subalit ayon sa Kabataan Party List, dapat ding isali sa konsultasyon ang National Youth Commission at iba pang grupo ng kabataan upang kunin ang kanilang mga opinyon at suhestyon. Kung DBM mismo ang makikialam, manghihimasok at magpepresenta na siyang gagawa ng IRR niyan, nakakabahala na hindi po masunod yung dapat na libreng tuition at other school fees. Inusisa rin ng mga ito ang anilay pagbabawas sa pondo ng 43 SUCs na posible anilang magbunga ng paniningil ng iba pang mga gastusin sa mga estudyante. Nakakabahala yung mga budget cuts na yan dahil kanino na naman yan kukunin. Ayan, baka nga libre pero baka mag-introduce na naman, mag-invento na naman ng kung ano-anong fees ang mga SUCs. Kinwestiyon din ng mga ito ang plano ng pamahalaan na sa susunod na taon pa sisimula ng pagpapatupad ng free college education at hindi sa second semester ngayong taon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines.
Samantala, ilang kongresista ang nagpahayag ng pangamba na baka mas samantala ang Free College Education Program kung hindi higpitan ng CHED ang mga panuntunan nito. Narito ang report ni Joan Nano. Nangangamba ang ilang mga kongresista sa posibilidad na samantalahin ng ilan ang libreng tuition na ipagkakaloob ng pamahalaan sa mga estudyante sa mga state universities at colleges. Posible nilang dumagsa ang bilang ng mga enrollee at transferee mula sa mga pribadong universidad dahil sa libreng tuition. Kaya naman kinakailangan nilang higpitan ng CHED ang kanilang mga polisiya sa pagtanggap ng mga estudyante sa mga SUC. Ito'y upang matiyak na maibibigay lamang ang libreng tuition sa mga estudyanteng kwalipikado lamang na makakuha nito. Gaya na lamang aniya ng sitwasyon sa University of the Philippines kung saan may ilang mga estudyante ang may kakayanan naman aniya na makapagbayad ng kanilang matrikula. I think we should look into this very well because there are students who will be deprived of those who can afford to pay the tuition fee. Kasi sayang naman po yung opportunities with other students. Given our limited resources, we should prioritize those who are truly in need of this scholarship. So I guess the best way is also to come up with with specific criteria. Yes. To set the limits. Sa inisyal na pagtaya ng CHED, tinatayang aabot sa higit 400,000 mga estudyante na graduate ng senior high ang inaasahang mag-e-enroll sa mga SUC sa susunod na school year. Joan Nano, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Iminungkahi ni dating Bureau of Customs Commissioner at ngayon ay Muntinlupa Congressman Rufy Biazon ang mga pamamaraan sa pag-iinspeksyon ng mga container upang maiwasan ng smuggling at pagpupuslit ng iligal na droga sa bansa. Narito ang report ni Grace Cassin. 10,000 container ang dumarating sa Bureau of Customs araw-araw. Sa dami, imposible nang sumailalim ito isa-isa sa physical inspection at verification. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon kanina, ilan sa mga panukala ni Muntinlupa Representative Rufy Biazon upang maiwasan ang smuggling at shipment ng mga illegal na droga ay ang pre-shipment inspection. Dapat anya ay sumasailalim na sa masusing inspeksyon ng mga kargamento sa bansang pinanggagalingan bago pa man ito ibiyahe. Kasi sa atin ngayon, sa current system, bulag tayo eh. Darating yung container van, wala tayong idea kung ano talaga laman, except yung deklarasyon ng importer. Pagdating naman sa atin dito, ang sa system natin, hindi rin naman lahat sinasubject to 100% inspection. Kailangan din anyang dagdagan ang mga X-ray machine sa loob ng BOC. Ang problema lang ay limitado ang space kung saan ito posibleng ilagay. Ang proposal namin noon, pag in-upgrade yung computer system ng customs clearance system, naka-online yung X-ray so that meron siyang oversight. Isa rin sa nakikitang posibleng gawin upang masolusyonan ang problema sa customs ay ang tuluyang pagbuwag dito at pagbuo ng isang bagong ahensya. Samantala, sa gitna ng isyong kinakaharap ngayon ng BOC, naniniwala si Representative Biazon na may dapat managot sa kababayaang ito. Subalit hindi umano ito sapat na dahilan para alisin sa pwesto si BOC Commissioner Nicanor Faeldon. Ikaw ba, will you support yung call ng ibang mga kasama mong kongresista na pag-resignin si Faeldon? No, I don't join the call for a resignation. I've never believed in calling for someone's resignation unless meron ka talagang solid evidence of wrongdoing. At this point sa akin, wala akong nakikita pa na solid evidence that na si Commissioner Faeldon consciously allowed drugs to come in. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay ang isang notorious na drug pusher matapos manlaban umano sa aaresto sa mga pulis sa Caloocan City. Narito ang report ni Bernard Dadias. Nauwi sa isang madugong engkwentro at kamatayan ng isang lalaking tulak umano ng droga ang isinagawang bypass operation ng mga pulis sa Maypaho, Caloocan kaninang madaling araw. Sa inisyal na ulat ng Northern Police District Drug Enforcement Unit, alas 12:10 ng madaling araw nang puntahan ng kanilang mga operatiba ang suspect na si Winner Gatdula, 40 anyos, sa bahay nito sa tabi ng Riles upang arestuhin. Ngunit nang makatunog man ito sa isinasagawang entrapment operations ay bumunot ng baril. Na-recover mula sa suspect bilang ebidensya ang isang .45 caliber na baril, 8 selyadong plastic ng suspected shabu at drug paraphernalias.
8 sachets were found in his front, nakaipit doon sa kanyang shorts. Doon sa Porsche, 2. Tapos, nung sa body, beside the body, 1 sachet. So meaning there was, nag-aabutan talaga dapat. Ay naman sa ilang residente, marami pa rin kasama ni Gatdula ang nagtutulak at gumagamit sa kanilang lugar. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Kasalukuyang nasusunog ang isang residential area sa Calamba Street, Talayan Village sa Quezon City. Nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng ulat. Joan? Yes, Ella, umakyat nga sa Task Force Alpha ang sunog na nagaganap ngayon dito sa isang residential area sa Calamba Street, Talayan Village sa Quezon City. Ayon nga sa ilang mga residente, pasado alas 9 kaninang umaga nang magsimulang sumiklab ang apoy. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay dito sa lugar at lubharing malakas ang hangin. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at hanggang sa ngayon nga ay patuloy pa rin inaapula ang sunog. Bukod sa makapal na usok, maririnig din yung sunod-sunod na pagsabog ng mga LPG tanks mula dun sa nasusunog na residential area. Kinakailangan pang buwagin ng mga bumbero ang pader na nakaharang sa area upang makalapit nga doon sa lugar. Kanya-kanya namang salba ng mga gamit ang mga residente. Sa ngayon, Ella, ay hindi pa matukoy ng Bureau of Fire Protection kung ano ang dahilan ng sunog, pero suspetsya nga ng mga residente posibleng illegal na koneksyon ng kuryente ang naging sanhi nito. Inaalam pa rin sa ngayon ng mga otoridad kung ilan yung mga pamilyang naapektuhan nitong sunog at kung mayroon mang mga nasugatan o nasawi dito sa insidente. Ella? Maraming salamat, Joan Nano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Maya Paugto, narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Catanduanes, posibleng mga miyembro ng New People's Army ang may kagagawan ng pananambang sa 2 police mobile sa Viga, Catanduanes na ikinasawi ng 2 pulis ayon sa mga otoridad. Ang ulat na yan ay ibibigay sa atin ni Alan Manansala, live. Marhay na aldaw, Alan. Nakabalik na ngayong araw sa kanilang unit si Police Senior Inspector Montes Jr. matapos na madala sa ospital dahil sa tinamong tama ng bala sa kanyang likuran matapos ang nangyaring pananambang ng mga armadong grupo kahapon sa Biga, Catanduanes. Matatanda ang pasado 1:00 kahapon nang patungos Bira, Catanduanes ang ilang miyembro ng PNP Biga kasama ang 10 drug use surrenderies para sa isang pagtitipon nang may sumabog sa dinaraanan ng grupo at sinundan ito ng ilang minutong pagpapalitan ng putok. Ayon kay Police Senior Inspector Ernesto Montes Jr., ang team leader, nasa 20 civilian troops ang nakipagpalitan sa kanila ng putok na umabot ng halos 30 minuto. Malaki rin ang hinala nito na pawang miyembro ng New People's Army ang may kagagawa ng insidente. Sa ngayon, patuloy pa rin ang iniimbestigahan ang pangyayari upang panagutin ang may sala habang papagaling naman sa Immaculate Hospital, Bira, Catanduanes ang ilan pa sa mga nasugatan sa insidente kabilang na si SPO1 Marwin De Vera at 3 drug surrenderies na kasama sa ambush. Yan muna pinakuling balita mula dito sa Bicol Region. Prima, Marhay na Udto. Salamat, Alan Manansala mula sa Catanduanes. Samantala sa Cagayan de Oro City, umabot na sa mahigit 200 pamilya ang ngayon nasa evacuation center ng Misamis Oriental dahil sa takot sa presensya ng mga armadong lalaki na umano'y mga miyembro ng NPA. Makakausap natin sa telepono si Jackie Estacion kaugnay ng balitang yan. Mayang ugtot, Jackie. Ayan. Kita na yung next ano. Babalikan natin ang ulat ni Jackie mamaya-maya lamang po. Samantala sa Davao City, 64 na miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT sa Region 11
ang sasailalim naman sa Armed Tactical Offensive Training. Ang ulat na yan ay ibibigay sa atin ni Marisol Montaño live. Maayong adlaw, Marisol. Maayong adlaw, Frima. 45 ka-adlaw nga bansayon sa Armed Tactical Offensive ang 64 ka mga miyembro sa SWAT Class 2017 sa Camp Quintin Merecido, Buhangin, Davao City. Kabahin kini sa annual training program sa Philippine National Police sa Special Weapons and Armed Tactics o SWAT sa Region 11. Tumong niini nga mas maduwagan pa ang ilahang kahibalo sa special anti-crime fighting skills. Kabahin sa ilang pagabansayon ang firearms proficiency, building entry, conduct of checkpoints ug uban pang training pag adunay crisis situation. Bago napili ang 64 ka SWAT members, niagi sila sa classification ug training sa nagkalain-laing provincial offices sa rehiyon. Ipadala usab ang mga SWAT members balik sa ilang mga provincial offices pagkahuman sa 45-day training. Ug kana ang update gikan diri sa Davao City, balik dira sa studio, Frima. Maraming salamat, Marisol Montaño mula sa Davao City. Samantala, balikan natin ang ulat ni Jackie Estacion mula sa Cagayan de Oro. Magandang tanghali, Jackie. Yes, magandang tanghali, Frima. Umabot na sa 615 individual ang na-rescue ng lokal ng pamahalaan mula sa mga barangay kung saan namataan ang mga armadong miyembro ng New People's Army. Mula noong Lunes ay araw-araw namang nagbibigay sa mga evacuees ang ilang mga LGUs at NGOs ng lutong pagkain, tubig na pampaligo at maiinom, mga hygiene kit at ilang mga gamit pang tulog. Ayon kay Upol Municipal DRRM Officer Engineer Romel Lunoy, mga maisusuot na damit ang isa sa mga kulang na pangangailangan ng mga evacuees. Hindi na umano pa nakapaghanda o nakapagdala pa ng mga gamit matapos na sila ay pinalikas dahil sa takot sa mga NPA. Meron naman umanong mga mangingilan-ngilan na nagkasakit tulad ng ubo, sipon at skin rashes, ngunit nakahanda naman ang mga health volunteers ng bayan at may saktong supply naman ng gamot. Samantala, namumblema pa rin ang mga evacuees sa kanilang sitwasyon sa kabila ng tulong na natatanggap nila. Karamihan sa mga ito ay mga magsasaka at nangangambang hindi pa maayos ang sitwasyong ito bago dumating ang panahon ng pag-aani. Ayon naman kay Upol Chief of Police, Chief Inspector Randy Texon Anito, maaari manong hindi naaabutin ng 2 linggo ang sitwasyon. At yan muna ang ating update mula po dito sa Cagayan de Oro. Maraming salamat, Jackie Estacion mula sa Cagayan de Oro City. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Frima sa Longga Gloria. Magandang tanghali. Jogger na nagtulak sa isang babae sa daanan ng bus sa United Kingdom na aresto na. Halos sa patarang mahihirap na residente sa San Jose del Monte, Bulacan, natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At 19 anyos na wish recovery qualifier mula sa Rizal Province gagamitin ang pag-ibig sa musika para makamit ang pangarap. And for the news abroad, President Donald Trump has warned North Korea against attacking Guam or U.S. allies. Trump made a warning after Pyongyang disclosed plans to fire missiles over Japan and expected to land near U.S. Pacific territory. North Korea's nuclear test is expected to happen this mid-August. State-run KCNA news agency reported that 4 intermediate-range missiles will be released by North Korea's army and will land 30 to 40 kilometers off Guam. Obviously, we're spending a lot of time looking at, in particular, North Korea, and we are preparing for many different alternative events at North Korea. If he has disrespected our country greatly, he has said things that are horrific, and with me, he's not getting away with it. He got away with it for a long time between him and his family. He's not getting away with it. It's a whole new ball. Meanwhile, police fired tear gas at protesters in the Nairobi slum of Kibera on Thursday. This after protesters lit fires, set up roadblocks, and stopped traffic while awaiting the results of the presidential election. 4 people were killed in election-related violence. Though calm returned to most of Nairobi, tension remained in the slums of Kibera and Kawangware.
Kenyan opposition leader Raila Odinga said most of the polling station results uploaded to the Election Commission's website were fake, doubling down on previous claims of massive fraud in Tuesday's presidential election. The official election results give President Uhuru Kenyatta a commanding lead with only a handful of polling stations still to report. International observers have given the election a broad thumbs up. In other news, a man has been arrested by police because of pushing a woman into the path of a bus on Putney Bridge. The 50-year-old was held at a residential address in Chelsea on Thursday morning on suspicion of causing grievous bodily harm. Closed-circuit TV footage showed the man-runner jogged past one man on Putney Bridge before knocking down the 33-year-old victim. As she tumbled to the ground, her head and upper body fell into the path of an oncoming bus, which managed to swerve out of her way. After the woman fell into the road, the bus stopped and passengers went to help the victim, who had sustained minor injuries. The assailant was later released while inquiries continue. And those are the stories making headlines around the globe. Good afternoon. Alos 4 na mga taga San Jose del Monte, Bulacan ang napaglikuran ng libreng medical mission na UNTV at Members Church of God International o MCGI. Narito ang report ni Nestor Torres. 6 na buwan nang iniinda ni Aling Marisa Perando at ng 2 anak nito na sina Dwayne R. at Rex ang pananakit ng ngipin. Ngunit dahil sa kahirapan sa buhay, hindi magawa ng mag-iina na makapagpabunot sa dentista. Kaya naman nang mabalitaan nila na may libreng medical at dental mission ang Members Church of God International at ang UNTV sa San Jose del Monte, ay agad silang nagtungo sa lugar. Kahit kinakailangang maglakad ng 30 minuto para makarating sa venue, ay hindi ininda ng mag-iina. Kumikirot po. Masakit sa ulo. Yung sumasakit po yung ngipin ko, balik kumikirot, tapos halos hindi ako makatulog dahil sa sobrang sakit. Pati yung 2 kong anak po. Nagpapasalamat po ako sa kay Bro Eli at kay Kuya Daniel po. Medyo malabo na rin ang mata, medyo mahina na rin ang pandinig. Kaya umaasa ako na itong medical mission ay makakatulong sa akin. Sa kabuuan, umabot sa 372 ang bilang ng mga napaglingkuran sa libreng medical at dental mission. Nagkaloob din ang grupo ng libreng gupit at legal consultation. Ay lagi naman pong nandiriyan si Brother Eli Soriano ng grupong Ang Dating Daan at si Kuya Daniel Razon ng UNTV na nagsasanib puwersa po upang lalo pang buti at mapalakas pa ang ganitong mga gawain na paglingap sa ating mga kapwa-tao. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Nais ng Wishcovery pre-qualifier mula sa Rizal na matupad ang kanyang pangarap sa tulong ng kanyang pag-ibig sa musika. Alamin natin yan sa report ni Leslie Longbowen. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Sa music po kasi, ina-express mo po yung feeling mo eh. Na lahat po ng hindi mo kayang sabihin vocally, pwede mo pong kantahin. Elementarya pa lamang nang ma-in-love sa musika ang 19 anyos na si Mike John Lloyd Villamor, ang Wishcovery pre-qualifier na mula sa Rizal. At bukod sa pagnanais na matupad ang pangarap na maging sikat na mga awit, ito rin ang ginagamit niya upang makamit ang itinuturing niyang pinakamahalagang yaman sa mundo, ang edukasyon. Tricycle driver ang ama ni Mike at hindi sapat ang kinikita nito para sa pangangailangan nilang mag-anak. Kaya naman napilitan sila ng kanyang kapatid na tumigil sa pag-aaral sa kolehiyo. Naranasan na ni Mike na maging construction worker at sumali sa iba't ibang singing competition para lamang maiangat ang kanilang buhay. Pinipilit ko po na magsikap po sa buhay para balang araw po makapagtapos ako. Sa makapagtapos din po yung ate ko, matulungan ko po siya na makapagtapos po sa pag-aaral. Itinuturing ni Mike na isang malaking oportunidad ang makasali sa Wishcovery, kaya't nangako siya sa sarili na gagawin ng lahat para sa kompetisyon na nakikita niyang susi sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Gusto kita sanang muling marinig. Walang sagot sa tanong
News and Rescue Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTDC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy happy weekend! weekend.